Para sa mga nangangailangan ng mga printing template, pwede nyo akong i-message mga tropa sa ating Facebook page, or kung kailangan ninyo ng YouTube voucher para sa mga printing materials, printing equipment, para naman magkaroon kayo ng discount, i-message nyo ako kung kailangan yung bumili sa Shopee or sa Lazada, 'di ba? Dahil meron tayong YouTube voucher na tinatawag, or pwede naman ninyong i-search dito sa store natin. Lahat ng nakalagay dito ay mga affiliated link lamang. Hindi ko pag-aari ang mga store na yan. Pero once na bumili kayo dyan sa mga link na to, magkakaroon tayo ng points or pera, syempre, na ayan naman yung nagkukos para syempre ganahan tayo na magtuloy-tuloy sa paggawa ng content. Anyway, simulan na natin yung paggawa natin ng content para sa ngayong araw na to. Netong mga nakaraan mga tropa, sabihin na natin na kahit papano napakarami nang nagko-comment tungkol nga dito sa laser printer at inkjet printer. Kaya kahit papano bibigyan ko kayo ng idea, at disclaimer mga tropa ha, eto ay base lamang sa nalalaman ko at sa experience ko, and kahit papano kung meron kayong mali na narinig dito sa akin, i-search nyo na lang, and kung mali nga talaga yung nasabi ko, sana i-correct nyo rin ako, dahil eto talaga yung na-search ko during that time nang nagsisimula pa lang ako, dahil pare-pares lang naman din tayo mga tropa na hindi ko rin alam yan before. So shoutout muna natin si Jeff Sulayaw. Sabi niya dito, ano ang maganda, laser printer or inkjet printer? Sabi naman ni Edward, pwede ba ang color laser printer? And sabi naman dito ni Ink for You and Me, always watching Next Bid Idol, ano pinagkaiba ng laser printer at inkjet printer? Mga tropa, dito sa pinagkaiba ng laser printer at inkjet printer, siguro isi-separate na lang muna natin yan. So eto na lang muna yung medyo introduction sa laser at inkjet printer base sa nalalaman ko. So eto muna yung sasagutin natin si Jeff Sulayaw, ano ang maganda, laser printer or inkjet printer? Para sa mga hindi nakakaalam mga tropa, laser printer, inkjet printer, nakadepende yan sa niche or yung product na kinikater mo dyan sa printing shop mo. Kung medyo wala ka pang idea mga tropa sa printing or wala ka pa talagang pinaka-printer, hindi ka pa nakaagamit ng printer, I highly recommend mga tropa, mag-search ka muna kung ano talaga or papaano magsimula ng printing business, ano yung mga kailangan mong gawin. Huwag mo munang isipin yung mga printer mga tropa, kailangan mo kasing malaman muna kung ano talaga yung ibebenta mo. So meron akong video dito, panoorin nyo na lang kung papaano magsimula ng printing business, kung ano talaga yung step by step, magre-research, ano yung aalamin, ano yung mga materials. Hanapin nyo na lang dito sa mga previous kong upload, or siguro ilalagay ko na lang sa description. Anyway, mabalik nga tayo, laser printer or inkjet printer. Nakadepende talaga yan mga tropa. Kung ikaw ay owner na ng pinaka inkjet printer or etong mga printer na nakikita ninyo dito sa ating screen, syempre siguro may idea na kayo sa mga laser printer kung ano yung parang tinutukoy ko. Kung talagang print lang mga tropa, or talagang alam mo yon, beginner ka na gusto mong magsimula ng printing business, I highly recommend na mag-start ka ng inkjet printer, kasi parang eto yung mga medyo fundamentals na mga printer, and as times goes by, magkakaroon ka na ng mga idea at malalaman mo na, ito pala yung ginagamit ko, inkjet printer. Yan yung merong mga cartridges, may mga printer head sa loob, yung may mga umaandar na left and right, yung mga mechanism niya. Yan yung ating inkjet printer na kahit papaano medyo maingay mag-print, di ba? So sa mga laser printer, makikita or maririnig ninyo yan, mabilis siyang mag-print pero may sounds din na kayo na maririnig, pero parang alam nyo yung sounds niya parang charge. Hindi ko ma-explain kung paano yung sounds pero sa mga user ng laser printer, alam nyo yung binabanggit ko na charging sounds sa mga laser printer. So kailan nga ba ginagamit, or bakit sinasabi ko na nakadepende sa product or niche na ibebenta ninyo sa printing? Kasi mga tropa, kung meron kang niche talaga dyan sa inyong printing na kinikater mo talaga yung mga invitation, mga wedding invitation, birthday invitation, or yung mga tag, usually kakailanganin mo ng laser printer dyan. Bakit? Para sa paggawa mo ng invitation, yung tinatawag na foiling method, at gumagamit ka dyan ng toner reactive foil. So eto yung sinasabi ko or binabanggit ko, ilalagay ko na lang dyan sa screen. So kung meron kang laser printer, magpiprint ka sa pinaka media or sa photo paper or kung anumang papel yung gagamitin mo, once na lumabas yung pinaka print mo and kailangan mo ng toner reactive foil, ilalaminate mo yon para yung toner or yung pinaka gold na tinatawag na ay foil, kakapit siya dun sa lettering.
So, syempre yung kulay black na print, magiging gold siya kasi dumikit na doon yung foil. Ayan yung tinatawag na foiling method, mga tropa. So, kung meron kang ganyan na business, kung ganyan yung kinikater mo, or kung ganyan yung gusto mong ibenta, I highly recommend na go for laser printer. Lagi ko sinasabi, mga tropa, bawat printer or bawat equipment, may mga kanya-kanyang pangangailangan or para saan siya. 'Di ba? Walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Lagi kong binabanggit yan. Kaya kung papasukin mo yung printing talaga, magkakaroon ka ng inkjet printer, kagaya na itong mga nakikita ninyo dito sa screen. So, syempre, kung kailangan mong mag-cater nung binabanggit ko nga, na which is, ayan, pina-flash ko dyan sa screen, using foiling method, gagamit ka ng toner reactive foil, kailangan mo bumili ng laser printer. 'Di ba? Eto, kagaya ng mga ganyan, yung nakikita nyo sa screen natin. So, ayun, dun yun nakadepende. And syempre, kung yung inyong mga laser printer, kung ipang-cater mo naman yan ng printing ng document, maganda. Talaga naman talaga. Totoo, napakaganda ng mga laser printer pang document printing. Kasi sa trabaho ko before, dun sa firm or sa pinagtatrabahan ko nga na private sector way back year ago, laser printer yung gamit namin doon. Talagang lintik mo, ang bilis mag-print. Kaso pag lumabas siya, syempre, dun sa pinaka-printer, hindi naman siya masyado mainit, pero nakakatuwa kapag lumabas yung pinaka-bond paper, medyo nakakuluntoy siya, pero kapag medyo nahanginan, umaayos naman, dumediretso, and ang bilis talagang mag-print. So, napakaganda niya as in for document printing din. Pero ano yung downside niyan, mga tropa? Eto ha, mga tropa, kung mag-i-invest ka sa laser printer, medyo may kamahalan talaga yung pinaka-printer mismo. Kagaya na itong nakikita ninyo, 28,000, ito yung model niya, J354 0DW, or eto yung isa pa, 2640. Medyo mura-mura siya, pero magkakano yung pinaka-ginagamit niya na ink. At etong mga printer na to, usually yung mga laser printer, dati, puro black lang. Pero ngayon may mga colored niyan. Pero ang mahal. Ang mahal talaga ng ink niyan. Ako dati nung nag-aaral din ako, meron kaming pinagpiprintan na laser printer din yung gamit nila. Kung eksaktong taon yung naaalala ko, parang around 2011 siguro yun, nung nagpapaprint kami doon sa computer shop na yun. Ang pinaka hindi ko makakalimutan sa kanya kasi 8 pesos ang print niya during that time. Isipin nyo, 2011 yun. 8 pesos na yung singil sa amin nun. Kung ikukumpara mo talaga sa mga traditional na gumagamit ng inkjet printer, piso or 3 or 5 lang yung singil, pero dun sa computer shop na pinagpiprintan namin dati, 8 pesos. So halimbawa, nagpa-print kami ng 50 page, 400 na agad yung singil sa amin nun, literal. Alam nyo kung bakit doon kami din nagpapaprint? Kasi ang bilis mag-print doon sa kanila. Talagang hindi ka na mag-aantay literal. So halimbawa, pagpunta mo, parang wala pang 5 minuto, aalis ka na kagad. Kung maikipagsingitan ka naman doon sa mga piso printing or 3 printing or 5 piso, napakadami doon sa school namin. Kaya kung medyo rush yung project namin, doon kami nagpapaprint talaga sa laser. Although medyo may pagkamahal. So titignan natin kung ano nga talaga ang maganda, laser printer or inkjet printer. Ito yung idea, mga tropa. Medyo malaki yung presyo, 'di ba? At yung kanilang ink or yung tinatawag nga na toner. Ayan, naka-cartridge siya, meron siyang pinakalalagyan, isasalpak mo yan doon, and kapag medyo lumalabo na yung printing mo, kakalug-kalugin mo yan para luminaw ulit yung print. Ganun yan, mga tropa, kakalug-kalugin mo yan talaga. Pero masasabi ko tipid, mga tropa, tipid talaga tong mga toner kasi kinakalug-kalug lang din namin yan, medyo lumilinaw pa yung print. Ang downside nito, pag medyo naparami na talaga yung print mo, ang labo na. Pero nakaka-print pa rin, pero pwedeng na. Pero kapag bagong-bago yung pinaka-toner, sobrang ganda, literal. So eto yung nakikita ninyo dito sa screen, estimated number of prints lang to na kaya niyang i-produce. 1,200 page dito sa model na printer na to. Etong pinaka-cartridge niya, dito siya ginagamit. Ayan So, eto, yung presyo na itong 2,560 na kaya niyang mag-produce ng 1,200 page, 2,000 na. 'Di ba? Kung makikita ninyo, 2,000 na. So, yung pinakamalaki, 4,000, double the price. Pero syempre, kung medyo wise ka, ang bibilihin mo na dyan yung malaki kasi almost 3,000 or lagpas niya 3,000 yung kaya niyang i-produce na malilinaw na print. Ayan 'di ba? So, 4,000. So, sa tingin mo, kung afford mo yan at kung kaya mong maningil ng mas malaki na print sa document kesa sa normal na piso, 3, 5,
'Diba? Kagaya nga ng nabanggit ko kung nakikinig ka, 2011, 8 pesos ang singil sa amin mga student dun sa computer shop na pinagpiprintan namin kasi nga laser printer yung gamit nila at natatandaan ko HP yung brand ng printer na yon. Kaya mga tropa, medyo hindi ko talaga makakalimutan yon kasi meron akong naririnig na sounds, parang ayun yung charging sounds niya. Halimbawa naka-standby yung printer na yon, parang kailangan na ma-maintain ng printer na yon yung heat or yung init ng printer na yon para bago siya maapag-print kasi nga laser printer, meron siyang something na sounds ka na maririnig. Syempre habang nagko-computer ka doon sa computer shop na yun, medyo mapapalingon ka, ano ba yung sounds na yun? Yun pala sa printer pala yun mga tropa. Hindi ko alam sa ngayon kung ganun pa rin yung mga HP na brand na alam mo yun, nagcha-charge ng maingay sa sa HP na printer Dun sa brother na printer na ginagamit namin sa trabaho, hindi naman ganun kaingayan. Pero syempre may charging pa rin talaga kasi kailangan ma-maintain yung init nung pinaka-printer na yon bago siya maapag-print. And syempre sa loob na yon ng pinaka-printer yung mechanism na yon, 'di ba? So ayun mga tropa, kung kaya mong magsingil, so bibigyan ko kayo ng simpleng computation, no? So 1,200 yung kaya niyang i-print. Let's say sabihin na lang nga natin na 1,500 na kaya na yung i-print. Kasi talagang marami kang may-print doon tipid yung mga toner Kakalug-kalugin mo lang yun, maapag-print na ulit kapag medyo malabo na. Literal, comment niyo dyan kung sisinungaling ako kasi ginagawa ko talaga yan. So sabihin na natin 1,500. So kung ang singil mo sa printing mo diyan sa inyo 3 piso, tubo ka pa rin, 'di ba? Ayan 2,000, ayan, 'di ba? Kung 3 piso, pwede pa rin mga tropa. Pero nasa sayo nasa sayo mga tropa ko. Pero para sa akin, laser printer na nga yung gamit mo, mas maganda na mag-stay ka ng 5 pesos. Mag 5 pesos ka na kung ganito talaga yung gusto mo na printer. So ayan, malaki rin tutubuin mo and napakabilis niyang mag-print. Nasa sayo yan mga tropa. Pero syempre, etong binabanggit ko na model na to, mono laser printer, which is black lang talaga yung kaya niyang gawin. And meron din tong mga Xerox. Ayan. And sa brother printer, talagang maganda rin yung ADF neto kasi doon sa printer na ginagamit namin sa trabaho, nakalimutan ko yung exact model niya Parang medyo ganito nga yun or medyo mas mataas pa ng konti. Pero ganito rin yun, maganda yung mga ADF ng brother printer. Talagang matibay, kinakain niya ng maayos. Hindi kagaya ng sa mga Epson, yung 5290 na printer, medyo sumasablay talaga yung kuha or yung pagpid ng papel. So ayun, nakita nyo naman yung simpleng computation natin. So may kikitain ka talaga, 'di ba? So kung anong maganda, laser printer or inkjet, nasa sayo na yan to decide. So, eto pa, may ipapakita pa ako sa inyong mga cartridge or yung mga toner. Eto, halos 400 lang siya. Same model siya nung pinakita ko sa inyo ng una, pero eto ay original. Eto yung pinaka-original na toner or yung pinaka-cartridge niya. May mga alternative or yung mga tinatawag na third party na mga brand. Compatible din siya dun sa pinaka-printer na laser printer ni brother. Pero eto ay mga third party na. Ayun mas mura siya. 460. Ayan. And syempre, para sa akin, mas maganda na original yung gagamitin ninyo. Although kikita kayo dito, depende sa inyo yan mga tropa. Ayan kung makikita ninyo, silyadong-silyado yung pinaka lalagyanan yan. Ayan. Eto pa mga tropa, may brother printer din na medyo may kamahalan. Eto yung mga may kasama ng kulay. May CMYK na siyang kulay. Ayan color laser printer. Ang bilis na itong mag-print mga tropa kasi nga laser printer to And lalabas siya, medyo may mainit ng konti yung pinaka-papel. Medyo nakakuluntoy na siya pero medyo pahanginan mo lang, dediretso naman yun. Eto 30,000. Eto yung color. Eto naman ay sagot natin para dito kay Edward. Pwede ba ang color sa laser printer? Yes, pwede. Pero ang bibilihin mo yung mga compatible sa mga may kulay. Eto ang downside niya. Napakamahal din neto mga tropa. Eto eto yung original niyan. 5,000. Tignan nyo, black pa lang yan. Isang kulay pa lang yan. So eto, kaya niya mag-produce ng kagaya nung una. Halos 1,200 or let's say 1,500 na rin. Pero as in, hindi mo maisasakto ng figure na yan Kasi kakalug-kalugin mo lang yan, maapag-print pa siya, although medyo papalabo lang ng papalabo, pero may sulat pa rin. 5,000 ng isa. So tignan ninyo, yung CMYK, cyan, magenta, and yellow, 4,500.
So, parang bibilihin mo yan, isang set, 20 mil na agad. So, kailangan mong panimula kung may kulay ang gusto mo na brother printer, na laser printer, halos 50,000 yung magagastos mo, 'di ba? And nasa sayo kung magsisingil ka dyan ng 3 or 5, so i-compute mo mga tropa. Let's say nga sabihin natin kaya niya mag-produce ng 1,500, multiply mo ng 5. So, may tubo ka pa rin na 2,000, 'di ba? And nasa sayo yan kung 5 piso yung singil mo. Pero kung bibihira naman mag-print or magpa-print sa'yo, medyo lugi ka dyan mga tropa. Kung gagamit ka ng ganito, make sure na tuloy-tuloy yung flow ng magpapaprint sa'yo para mabilis or fast-pace yung investment mo or yung benta mo, makakabili ka agad. So meron ka agad dito na tubo na sabihin na natin na, sabihin na natin na 5,100 o may 2,000 ka. Kung fast-pace, tubo ka agad dyan. Pero kung tulog yung negosyo mo, 'di ba? Syempre, medyo magtaas-taas ka ng konti and depende sa'yo kung magtataas ka, kung gusto mong medyo mataas or kung tres. Kung tres naman, sabihin natin na tres, multiply mo ng 1.5, dito lugi ka kung black lang, 'di ba? Lugi ka diyan. Pero kung colored, kasi ang puhunan mo sa colored 15,000 kasi nga 4.5 4.5 yung color, 3 kulay yan. O sabihin natin na almost 15, 'di ba? So makakapag-print ka lang doon ng tres. Sabihin mo 10. Sabihin na natin kung colored yung print 10 pesos, sabihin natin 1.5 yung mapiprint mo total. Halos break even lang 'to, 'di ba? Kaya kailangan kung may kulay, at least makakapagsingil ka ng 20 pesos. 'Di ba? Kung gagamit ka ng mga laser printer. 'Yun lang naman talaga. And ayan, so kung gusto mo mag-stay naman sa inkjet, nasa sayo to decide, 'di ba? Kung inkjet yung gagamitin mo. Ito yung binabanggit ko na lang muna sa paggamit ng brother printer na laser kung okay siya. And may nag-comment din dito, pwede ba sa vinyl sticker yung laser printer? Pwede mga tropa, basta ang bibilihin mo ay laser friendly na vinyl sticker. Kasi nga nabanggit ko nung una, yung laser printer, mainit yan mga tropa. And alam nyo naman, siguro yung vinyl sticker na iTech, di ba? Halos medyo plastic yung karakteristik niyan So isipin mo, plastic yung pagpiprintan, di ba? Maiinitan yon. So ano yung mangyayari? So ang mangyayari, baka hindi mag-combine yung coating nung pinaka iTech vinyl sticker at yung pinaka laser printer or yung toner. Hindi maganda yung pagkakakapit or else masira yung pinaka printer mo. Kaya ganito yung bibilihin mo, inkjet and laser friendly compatible. So kung mapapansin mo siya, medyo manipis siya, 90 GSM. Kasi sa mga laser printer, hindi rin pwedeng lagyan yan or salpakan yan ng mga makakapal or mga almost 250 GSM na mga papel or photo paper. Talagang halos papel-papel lang yan. Tignan nyo nga vinyl sticker paper, 'di ba? So kung ganito ang gagamitin ninyo, yung coaf vinyl sticker, may nakalagay yan, work with all inkjet printers. Wala siyang nakalagay na laser printer kung titignan ninyo at masisira yung printer ninyo na laser printer kung gagamitan nyo ng mga ganito. Kung hindi man masisira ngayon, baka sa katagalan, 'di ba? Nasa sa'yo na yan to decide kung itatry mo. Pero lagi ko sinasabi, may mga nakasulat yan kung ano yung compatibility ng pinaka-media or pinaka-papel or pinaka-sticker. Sa mga bond paper, may mga ganun din. May nakalagay inkjet compatible, laser compatible. Meron yan, 100%. May nakalagay dito sa vinyl, inkjet sticker lang. So, kahit papano siguro nagkaroon kayo ng idea kung ano yung maganda, laser printer or inkjet. Yung laser printer, okay naman siya kung ganon yung gagawin nyo, kung mabilisan ng printing. Kasi yung inkjet printer, gumagamit siya ng liquid form ng ink. And syempre, mas maganda yung output ng mga inkjet kasi mas pulido yung printing niyan. Talagang high resolution. Unlike sa mga brother printer, hindi siya ganun kalinawan. Ang advantage ng mga laser printer, mabilis siyang mag-print, best for documents, mga tropa. Sobrang best yan for documents. Pero kung ang singil mo naman, piso, dos, aabutin ka ng siyam-siyam dyan, mga tropa. Best pa rin, kung talagang magpipiso-piso or 3 or 5 ka na print, ganitong printer na lang yung gamitin mo. Kung magtatayo ka or mag-o-offer ka na, halimbawa nakikilala na yung shop mo, mag-o-offer ka na rin ng
ng mga invitation, and syempre para mag-stand out ka for invitation, bumili ka ng Brother Laser Printer na kahit black lang, di ba? Para maapag-cater ka ng tinatawag nga na foiling method, di ba? Kung wala kang hot stamping machine, meron naman tinatawag na foiling method. Ipiprint mo lang sa laser printer yung pinaka media or yung art paper, di ba? Para yung sa print na yon kakapit doon yung foil or yung tinatawag na toner reactive foil. Ilalaminate mo lang yon with a certain temperature, certain na init, patatransfer doon yung mga gold. Kung mga may makikita nga kayo na mga sa FB, yung mga invitation nila, di ba may mga gold, ayun yung method doon, yung foiling method. Diba? So sana kahit medyo mahaba tong vlogs natin maintindihan ninyo at nalaman ninyo yung singilan or kung magkakano yung mga ink, kung bakit usually walang gumagamit ng mga ganitong laser printer kasi talagang sugal ka talaga dyan, malaki puhunan mo, and syempre kung marami naman talagang magpiprint or magpapaprint sa'yo, advisable yan para sa akin kasi nakita nyo naman yung computation, diba? Let's say nga na 1,500 estimated, kahit na 3 piso, kung ang pinakabibilihin mo yung kahit yung ganito lang, may tubo ka pa rin, 'di ba? Pero kung laser printer mga tropa, 5 piso ka talaga diyan, boy. 5 piso talaga para maganda-ganda, 'di ba? May 5,000 ka, 'di ba? Again, black printing lang 'to sa black printing, advice ko. Pero kung sa mga colored na, medyo mahal mga tropa. Kaya, lagi ko sinasabi, walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Kung medyo into printing business ka talaga, kung makikita mo yung mga sikat na mga vlogger, na mga printer, yung mga dumadaan sa newsfeed mo, yung mga magaganda yung mga setup ng workplace nila, hindi lang Epson printer ang meron sila, iba-ibang model, iba-ibang brand, meron silang inkjet, meron silang Brother, may laser printer sila, yung iba nga may mga engraver pa 'di ba? Nasa sayo niyan to decide kung ano talaga yung gagawin mo, and sana nakatulong tong content na to para mapaliwanag ko sa inyo yung konting kaalaman ko. Kung meron pa kayong kailangan na itanong, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section. So sa pinagkaiba ng laser printer, gagawa na lang siguro ako ng pinaka specific dyan. And eto na rin yun laser printer, gumagamit siya ng powdered ink or eto yung mga toner, and yung inkjet printer gumagamit siya ng liquid type na mga ink, diba? And mas mabilis, and for document printing advisable etong Brother. Pero kung kailangan mo ng mas malinaw na output, talagang pulidong kulay, I highly recommend use inkjet printer, diba? So price check bago matapos, Epson 121 around 5,000 to 6,000. More than that, huwag kayong magpapauto. 8,000 to 9,000 Epson 1-10. Print function lang to, etong dalawa. And etong 3-10, meron siyang scan, Xerox, and print, di ba? Ito yung 3-in-1 na printer, 8,000 to 9,000 din yan. Other than that, pag medyo mahal, inuuto ka lang noon, tropa. So, eto yung gamit ko na printer, Epson 5290, around 13,000 to 14,000 yan. Abangan nyo yung sale para makabili kayo ng around 11,000. Ako kasi 11,000 ko lang siyang nabili. So, kung ikukumpara natin sa ink, eto, 300 lang ang ink ng Epson printer, and eto, lampas 1,000 yung mapiprint mo yan, mga tropa. Black ka, sa black lang, lampas 1,000 yan. Talagang tipid ka dito, mga tropa ko. Kung sa usapang black lang, 'di ba? Tignan niyo naman, 300 lang. So sa pigment ink mas mura, 100 lang, 'di ba? Do the math. Ayan yung mga advantage and disadvantage. So sa Brother printer, eto 28, mga laser printer na to sa ink niya 2,000. Isa lang yan Ito yung pinakamalaki pa, 4,000. And may mga alternative, mga third party na ink. Pero syempre, yung longevity ng printer mo, kung gagamit ka ng mga alternative, syempre, bababa yung lifespan niyan. So sa mga may kulay, 30,000, may 16,000. Ayan, and again, yung ink neto at ink neto ay parehas lang sila. Ito yung model niyan at ito yung pinaka-presyo, 5,000 ang isa. So halos 30,000 to 50,000 pa rin yung magagamit mo. So ito sa binili sticker, laser printer friendly, dapat may brand na ganito or may nakatatak na ganito para magamit mo siya for printing using laser. And siguro dito na natin tapusin yung content natin. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo, or kahit papano sana naman nagkaroon kayo ng idea, at sana naintindihan nyo yung mga pinagsasasabi ko dito. At lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key, at wag na wag magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye.
sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go. Huwag masilaw sa makintab na tali, kahit alok ay golden parang palagi.